uumpisahan natin itong vlog na ito, mga boss chief amo, sir, ng 55 na eskwelahan mukhang kakasuhan. Uumpisahan natin itong vlog na ito, mga bossing, na medyo hindi maganda pero kailangan po nating i-discuss eh. Ano ho, kagaya na lang po nito, mga kababayan. Ayan. Sabi dito po sa Abante News, no? 55 school kakasuhan sa ghost student. 6 po ang topic natin. Huling-huli po yung kay Rodrigo Duterte na minura yung ICC. Ay, nako po. Anyway, tsaka pansin ko nagpapaawa na eh. 55 school kakasuhan sa ghost student. Ano po ang sabi diyan? Maaaring kasuhan ng Department of Education ang 55 na eskwelahan sa bansa dahil pangdodoktor sa senior high school voucher program ng gobyerno. Grabe, mga bossing. Kung hindi ho ako nagkakamali, pakicorrect na din ako. Panahon to ni Inday Sara Duterte. Ano po? Sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, hindi lang tinanggal sa voucher program ang 55 eskwelahan. Kung hindi, maaari pa silang makasuhan oras na matapos ang investigasyon ng Philippine National Police at NBI. Ayan. Yari. Tuloy pa ho natin. Sa ngayon, aniya, kasong perjury ang maaaring ikaso sa mga opisyal ng eskwelahan pero maaari pa itong madagdagan depende sa magiging rekomendasyon ng PNP at ng NBI. Kung nakipagkuntsabahan ho sila, mga boss chief amo, sir, talaga hong may kalalagyan sila. Talagang kung pumirma, lumagda, pumayag sila nang wala naman talagang mga ganong estudyante, talaga pong may kalalagyan sila. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, nadamay lang yan eh. Kawawa naman, nadamay. Dahil doon sa mga namumuno dati. Hindi po. Posible po na itong mga ito ay baka nakikuntsaba, no? Baka po may nakuha, may natanggap. Para po matuloy yung araw ng mga multo. Pero mo, daming ghost, ghost employee, tapos ito, ghost student, lahat. Sabi dito, maaaring kasuhan kung mayroon silang pinirmahan under oath. That's perjury, no? Yung iba, pag-aaralan pa dahil kukunin natin ang tulong ng law enforcement agency. Wika ni Angara sa interview. Sabi, over 50 itong eskwelahan natin na nagkiklaim na bayaran ng gobyerno yung mga nag-aaral. Tapos walang nag-aaral? Ano yun? Joke, no? Diyan po napupunta yung tax ng bayan. Buwan-buwan po kinakaltasan ang isang manggagawa. Papunta doon sa tax. Tapos, ngayon may ganito tayong mga isyong maririnig. Sabi ni The Mechanic, sabi ng mga OFW sa Hong Kong, impeach daw si Sara. Sa pag-imbestiga namin, parang hindi talagang estudyante, no? Nag-aaral sa kanila. Yung iba, nag-aaral talaga sa pampublikong eskwelahan. Ginamit lang yung kanilang learner number, so pinalabas nila, nag-aaral sa kanila. Aba, kumukuha pa ng mga pangalan. Nag-claim sila ng voucher. Gusto nilang bayaran sila ng gobyerno. Yari kayo dyan. Lumalabas na hindi naman talaga nag-enroll. Hindi nag-aral talaga sa kanilang mga eskwelahan. Paliwanag ng kalihim. Biruin nyo mga boss chief amo, sir. Ang dami nating nakikitang mga ganitong balita. Ano? Tapos, kapag tinanong natin sila, kapag po naimbitahan sa Congress, doon sa mga pag-iimbestiga, ang sasabihin lang po sa atin, pinupolitika. Mga kababayan. Fair po ba yon sa atin?
na mga kinakaltasan po. Yung iba nga, kinsenas, katapusan, kung di ako nagkakamali. Tapos makikita mo, mga ganito. Ako, para ho sa akin, kung talagang merong mga pumirma, nakipagsabwatan, no? Para ipamukha o para sabihin, o sige, kami bahala dyan. Pipirma kami dyan, no? Sabihin namin, enrolled sa amin yan, nag-aaral sa amin yan. Kailangan makulong. Managot po. Dapat nga pinaka-worst eh. Kung tutuusin no, sa ibang bansa, mga bossing, kumbaga, ang tawag dyan, treason? Tama ba yung word ko? Hindi, pero kumbaga tipo hubang mga kababayan, pag ano yan ano pa pinaka-word na magandang gamitin doon? Kumbaga, binabalasubas mo yung bayan natin. No? Ang tingin ko dyan, yung talagang malala. Kung bigyan ng 20 hanggang 30 taon makulong yung mga nakikipagkuntsabahan po sa mga ganyan, no? Sa mga politiko para makapagnakaw ng pera, dapat po malala ang kaparusahan dyan, mga boss. Imbis na po yung mga taxes, yung mga ikinakaltas, mga boss chief amo sir, ay para po sa mga proyekto, no? O para na din doon sa totoong mga nangangailangan ng tulong mapunta, hindi ho. Sa bulsa ng mga politiko na pupunta. Sa bulsa ng mga makasariling tao, mga bossing. Sa bulsa ng mga nasa tuktok. Kaya ho kayo, no? Eto, susunod na eleksyon. Medyo isip-isipin po natin, no? Sino ba yung mga kandidato na sobra-sobra ang gumastos, sobra-sobrang gumastos para manalo lang ho? Sino ba yung mga ganon? Ako ganito kasi yung ano ko ganito kasi yung pag-iisip ko dyan. Kung meron ako 1 bilyon at sasabihin ko sa inyo, gusto kong tulungan ang mamamayang Pilipino, NGO na lang ang gagawin ko. No? NGO na lang yung gagawin ko. At yung 1 billion na yun, rekta kong ipambibili ng mga kailangan na pangtulong ko. No? Bakit pa ako, gusto ko pala tumulong, may 1 billion naman pala ako, bakit ko gagastusin sa kampanya para para tumulong pa? Pero mekta ka na sa pagtulong. Di ba, mga bossing? Rektahin mo na yung pagtulong, hindi pa yung gagastos ako ng 1 billion pesos para kapag nanalo ako, tutulungan ko kayong mahihirap. Layo pa, umikot-ikot pa ho. Di ba, Sir Tony Ninobla? Jolly request to. Sir Ed Gonzales? Nagpasikot-sikot pa ho. Baka naman, puhunan yun. At pag nanalo, bawi-bawi. Kumbaga, laban-laban. Pag eleksyon, laban-laban. Bawi-bawi. Kapag nanalo na. Hindi ko hindi ko magets yung mentality ng iba na naniniwala sa mga ganon. 1 billion kung gumastos. Grabe, sobra. Di ba? Renekta ko na. Kung siguro, meron akong 1 million dito, tapos sinabi nyo sa akin, Mark Ramos, tumakbo ka ng party list. Party list mo, Mark Ramos. Kesa ipondo ko yung 1 million ko doon, total naman, pagtulong din ang sasabihin natin doon sa pagtakbo ko ng party list. Hindi, ito. Sama-sama na lang tayo. Sino sasama sa akin na magbo-volunteer? Hali kayo. May 1 million ako. Di ba? Ipamahagi na lang natin to ng ipamahagi natin ng mga bigas kasi yung mga DDS hindi makabili ng bigas. Di ba? Rektahan na. Magtatrabaho pa ako doon. Magtatrabaho pa ako doon. Biruin nyo yung Congress, umaabot minsan 12 oras. Sabi ni Abs Dato, sama ako, 100 dyan, Boss Mark. Di ba? Rektahan. Sasabihin sa atin, para kami sa mahihirap. Pero kung lalaliman nyo ho, mga Boss Chief Amo, sir,
yung sinasabi nilang para sa mahirap, wala pong ibig sabihin. Bakit ho? No? Wala lang. Hindi din nila alam kung ano yung batas na makatutulong at poprotekta sa mahihirap. 'Di ba? Kagaya nila Willie Revillame. Pag nasa kalsada 'yan, pag nandoon yan sa mga campaign rally, kayo po ang una kong tutulungan. Kayo pong mahihirap. Ayan. Bukang bibig niya simula umpisa hanggang dulo. Hindi lang po Willie Revillame ha. Lahat po ng mga politiko, no, na walang plataporma. Sabihin niya, para kami sa mahihirap. Tanungin mo, ano gagawin mo? Saka na. Saka na natin isipin yun kapag ka nanalo. Kailangan, pag sinabi mo na para kami sa mahihirap, nakaakibat dyan o nakaback up dyan, yung ano mo, yung kung paano mo gagawin yun. Di ba? Kung paano mo matutulungan talaga yung mahirap. Hindi yun, para sa mahirap, para sa mahirap. Madali ho sabihin yun eh. Ako, kung tatakbo ako, sasabihin ko lang paulit-ulit para sa mahirap.